Ito yung new colorway bagong Photon Traveler X Okan Engine 2.0. First impression driving dito sa 2024 Photon Traveler X 2.0 Okan Engine. Ayan. Ito yung view niya pag nandito ka sa likod. Makikita niyo RPM niya, di ba? Ang bilis mag-3 tapos dumadamba siya pag ipapasok mo sa second gear. So ito yung atras niya, press nyo lang to tapos pataas. Ayan, ma-atras na siya. Tignan nyo, ayan yung back camera niya. Ito ang 2.0 Okan Engine ni Traveler X. So konti lang naman difference, transmission lang sa automatic. Kasi ito yung battery niya. So what's up guys, we're back and we're here, andito tayo sa sa dashboard, sa cockpit ng Photon Traveler X 2.0 Okan Engine, Ayan, so ito makikita nyo may design siya dito na na parang silver accent, tapos ito hard plastic na siya. Hard plastic din ito yung dashboard. Ayan, tapos meron din siyang design na naman na gray accent pati doon. Tapos power window siya. Ito, makikita nyo naman. Tapos may lock siya, central lock and lock ng window. Tapos ito yung control natin sa sa window. Hindi siya hindi siya power pulled, bali lang siya yung adjustment ng window natin dito, pero hindi siya power pulled. Then ito yung nabago sa kanya, bali 6 gear na siya. Yung old model ng Traveler is hanggang 5th gear lang siya, kaya kung mapapansin nyo dito, ito meron siyang parang knob. Ayan, etong knob na to para pag magre-reverse kayo, bali ayan, pag ganyan siya ang reverse nya. Ayan, ganyan. Tapos ayan, pwede nyo na siyang i-neutral ulit, So try nating start yung engine. Ito na. Ayan, so yan yung display nya, Photon. Ayan, so binuksan na natin yung engine. Tapos ito yung display nya, so may digital tayo dyan na display. Yung speedometer, check natin. Tapos ito yung settings nya, time adjustment, brightness, software version, overtaking warning. Meron siyang overtaking warning, pwede nyo siyang i-on. Time system, language, mileage, zeroing. Yan, kung magre-reset kayo ng trip. Yun nga lang, ang downside dito, hindi naman siya downside actually, hindi sila nagsama ng ng yung kilometers per liter sa fuel consumption. Ayan, so mas maganda sana kung nagsama sila, Tapos kung makikita nyo to, ito yung fuel gauge natin. 8 bars yan mga ka-adventure, 8 bars yung fuel gauge niya yan, kung mapapansin nyo. Ayan, ilapit natin yung camera. Ayan, tapos ito yung tachometer niya. Nasa ilalim din yung yung indicator kung mag-overheat na kayo, yung cold and high. Ayan. Then ito, meron siyang adjustment ng headlight, pwede nyo siyang taasan, pwede nyo babaan. From 0 to 5 ang control niya, Ayan, lagay lang natin sa 2 kasi ito yung settings ko, Tapos ito yung hazard, aircon vents. Meron din aircon vents dito. Dito check natin. Ayan, meron siyang lagayan dyan ng mga papeles or kung ano-ano. Then punta tayo dito sa sa radio niya, Ayan yung radio niya.
ano siya, digital na, no, touchscreen na siya. Tapos may Bluetooth, merong radio, may navigation. Yung navigation nga lang niya, ayan, try natin. In-check siya, no, in-check. Ayan, no. Ayan, kung makikita nyo, in-check siya. So, hindi ko alam kung paano baguhin yung language niya, no. Siguro later on, try nating pag-aralan. Then, may media. Itong media na to, pwede kang magsaksak ng USB and SD card. Then, settings niya, ayan, may equalizer, may wifi siya, no. Ayan, so, equalizer, pwede mong mapunta tayo doon sa equalizer, pwede mong kontrolin actually yung ano, yung speaker mo kung gusto mong malakas sa harap or kung gusto mong sa likod lang yung tunog, pwede siya, no. Ayan, ayan yung settings niya. So, sinettings ko dito sa gitna. So, ano, pantay siya, no. Pantay yung volume ng harap tsaka likod. Ayan. Then, pwede ka mamili din ng ano mo, ng equalizer mo kung rock, pop, ayan, nakikita nyo naman. Tapos, may wifi na rin siya, no. Tapos, may app siya. Ayan. Then, mapunta tayo sa aircon. Open tayo ng aircon. Ayan. So, digital na siya with manual control, no. Ito yung fan, kung lalakasan nyo yung fan. Then, etong mode na to, kung gusto nyong isarado yung vents or buksan. Then, ito yung defogger nya. Tapos, yung mode, kung gusto nyong yung hangin nasa baba tsaka nasa taas, or nasa baba lang, or i-defog nyo, ito yung mode. Tapos, ito yung on ng AC natin. Ayan, yung kulay green na yan. Kung mapapansin nyo, tumunog na siya, no? Then, ito yung control ng thermostat nya. So, meron tayong heater pala dito. May heater and may cold. Pag in-adjust nyo siyang ganyan, no, makita nyo. Ayan, no, naka-plus. Pag naka-plus yan, heater yan. Ayan, so mainit na yung buga nya. Punta tayo sa minus para lumamig siya. Ayan. So, malamig yung aircon nya. At okay na okay yung aircon nya, malamig dito sa harap, pati dun sa likod. Later on, papakita ko sa inyo yung mga vents sa likod. Ayan. Tapos, ito yung control natin sa fan sa likod. Ayan. So, may access kayo dito. Pwede nyong patayin dito at pwede nyong i-on. Meron din ditong control ng ilaw. Ayan, o. Pwede nyo rin controlling siya. Then, ito, may aircon vents. Ito, may airbag na siyang kasama. Ang laki ng glove box niya. So, ano, andi dito nyo ma-access din yung computer box, I think so, and yung ano, yung cabin filter para sa aircon. Tapos, may extra space siya dito and may USB saksakan. Ayan. Then, ito yung upuan niya. Ito yung rear mirror, tapos control ng light. Ito yung sunshade niya, mahaba. Tapos, ito yung natuwa ko dito. Ang laki niya, no? So, pwede ka maglagay ng tablet or dito, mga drinks. Ayan, tapos mga barya. Dami, mga cellphone. Ayan. So, mapunta tayo dito sa ano, sa interior niya sa likod, no? Ayan. Kung makikita nyo naman, ang taas niya, no? High roof siya. Tapos, etong upuan na to, reclinable siya, no? Kaso may limit lang, hindi nyo siya mare-recline ng todong baba. Katulad dito sa driver seat na ito, try natin na i-recline, no? Ayan, so mare-recline mo siya ng ganyan sa driver. Ayan, di ba? Pero ito, parang ano ang recline niya hindi yung 90 degrees, no? Siguro mga around ano lang, 40 yung reclinable niya na ano, na settings, no? Pupunta tayo dun sa ano, likod. Ayan, so eto na yung loob ng Photon Traveler X. So mapunta tayo dito. So yung headroom niya ang taas, no? Ayan. Check ko kung ayan, nakakatayo ako dito. Pero dito, ito yung paa ko. Ayan. So, ito yung ano niya, front row seat niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nare-recline siya. Ayan. So, ito yung normal. Tapos, pag ni-recline mo siya,
medyo matigas eh. Ayan. Ayan. So hanggang ganito lang yung reclinable seats niya, no. Tapos yung space dito maluwag. Actually same lang to nung ano, no, lumang Traveler, no. Same na same, parehong-pareho sila dito sa interior at loob. Walang pinagkaiba. Mapunta tayo dito sa, eto yung control ng aircon. Ayan, from low to high, parang hanggang 3 yung settings niya. Tapos eto yung mga vents. Ayan, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So may 9 ventilation siya dito sa taas, kung makikita nyo. Kaya malamig siya, no, actually. Ang sabi nila, mas malamig daw to kumpara sa lumang model, no? Kasi in-enhance nila yung aircon. Ayan. Then, eto na yung mga seats. 16-seater siya. Ayan. So, may plastic pa, no? Hahay! Diba? Ayan. So, nirecline ko na siya lahat. Ayan, no? O, diba? So maluwag yung ano niya rito, yung legroom niya. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo yung tuhod ko, ayan, no. So maluwag siya, no. Ang height ko is 5'10", so eto, hindi siya tumatama. Then may basket siya dito. Ayan. Then cup holder. Ayan. Lahat yan may cup holder, no. Lahat sila meron. Tapos naka-headrest na rin silang lahat, individual. Ayan, kung makikita nyo, naka-headrest siya lahat. Then reclinable pala to lahat, except dito sa last row niya, hindi siya reclinable, no, hindi nare-recline yung last row. Ayan. So dito tayo sa likod from harap. Ito yung view niya pag nandito ka sa likod. Yan. So spacious siya, mga ka-adventure, no. Good siya for ano, traveling, lalo na pag long ride kayo. Punta kayo ng mga Bigan, Baguio. Ayan, maganda siya, no, kasi komportable yung sasakay. Kahit sa driver, komportable din. Ayan, makikita niyo naman kung gaano kalapad siya. Malapad siya actually. Ayan, no. Ito yung cockpit niya. Ayan. Ito pala, additional ko lang, meron na rin siyang ilaw dito para kung sa gabi, kung ano, makikita nyo yung aapakan nyo, no? Ayan, ang laki niya, no? Ito pala, mga ka-adventure, alarm to, no? Pag tinanggal nyo siya, ayan, no? Maingay siya, no? Pag tinanggal mo. Ayan. Ginagamit nila to just in case na emergency, pang break ng glass, no. Ayan, makikita nyo naman, pang break siya ng glass. Tapos may pamputol siya ng seatbelt just in case na nahulog yung van sa tulay or nasa tubig, diba, pwede mo siyang i-break at putulin yung seatbelt. So that's it for the interior and dito sa loob. Mapunta tayo sa likod, check natin to. Ayan. So, ito yung likod niya, no. Ayan. So, buti na lang medyo mataas tayo at kayang-kaya nating ibaba to at itaas. So, medyo mabigat siya pag binaba mo, no. Pero may, ayan, no, may assist siya. So, hindi siya mahirap isarado. Pati yung nandito pala, mga ka-adventure, dito sa may side door niya. Ayan. Ang ganda nung, ayan, no, ang ganda nung pagkasarado niya, no. Hindi siya mahirap at hindi siya tumatalbog. O, diba? Yung gulong pala niya, yung size ng mugs niya is 15 inches. 195 R15C. Yan yung size ng gulong, no. Same dun sa ano, sa likod. Pareho lang. Tapos side mirror niya, body color. Mapunta tayo sa headlight. Ito LED na to, yung turn light signal niya. Pero halogen pa rin yung bulb niya, tsaka yung park light niya halogen. Then may fog light na rin siya, halogen din. Tapos meron tayo ditong ano, Photon logo.
Then ito yung bagong grill accent niya, no. So ito yung facelift na bago, yung grills na yan. So yan ang nagdala, no. So test drive naman natin siya, no, yung first impression natin sa driving nitong Photon Traveler X. So test drive na tayo mga ka-adventure. Umuulan nga lang ngayon, no, at ngayon nasakto na ngayon tayo magre-review, no. Ito, first gear tayo. Yeah. So yung clutch niya pala mga ka-adventure malambot. Ayan, no. Ayan. Hindi katulad dun sa urban natin before, ang tigas. Titigasan ako, kaya nahirapan ako pag matagal na kasi clutch ka ng clutch, lalo na pag traffic, no? Ayan. Tapos tahimik yung makina niya, hindi siya maugong. Ayan. So yan yung in-enhance ng ano, ng Okan engine na 2.0, no? Tahimik, tapos ano, malakas yung power, tsaka fuel efficient na rin. Ayan. Ayan. So try natin ipasok ng second gear. Oh, lakas ah. Ayun. Actually dumadamba siya, no? Tsaka yung RPM niya ang bilis pumalo. Dali. At yung seatbelt nag-iingay. Ayan. Clutch pala niya mga ka-adventure, parang sa high ace, no? At mababa yung clutch niya. Sa Nissan Urban kasi mataas. Actually, kailangan mo pang ano, kapain, no? Pero pag nasanay ka naman na, madali na yon. Like ako, nasanay ako sa Urban na mataas yung clutch. Ito, mababa siya actually. Konting angat mo lang, papasok na siya, no? Tapos yung regarding naman sa cambio na sinasabi nila na mahirap, hindi naman. Actually, bago kasi. Kung bago mga ka-adventure, siguro yung iba sa una medyo nahirapan silang ipasok kasi bago eh. Tsaka naramdaman ko rin dito sa ano niya, sa shift knob niya, no, na bago eh. Kumbaga kailangan mo munang ano, ikot-ikot. Kumbaga medyo matigas talaga siya kasi bago. Mararamdaman nyo naman yun. So back tayo dito. At ito pala ay dead end. So ito yung atras niya. Press nyo lang to tapos pataas. Ayan, ma-atras na siya. Tignan nyo, ayan yung back camera niya. Meron siyang back camera, diba? Tapos may sensor din siyang kasama. Kaya okay na okay at nilagyan nila ng libreng back camera. Ayun, no, dumadam pa siya. Bali pag pinasok ko siya ng first gear, kailangan ipasok mo agad siya ng second gear, no. Tapos pag pinasok mo siya ng second gear, dumadamba siya. Gumaganon siya, oh. So ibig sabihin malakas yung engine niya, no, malakas yung makina. So okay din tong 2.0, no, parang kasi kung pagdating sa mga vans, usually 2.5, 2.8, 3.0, yan yung mga engine ano eh, engine ng mga van. Pero ito 2.0 na, no, na ginawa ni Okan, kaya ayos na ayos, no, at mukhang ito na yung game changer ng ano eh, ng sa mga vans, no. Sa cabin actually tahimik eh. Tahimik siya, no, yung cabin niya. So yung mga ingay sa labas hindi masyadong rinig. Pero syempre yung mga motor na maiingay, rinig mo syempre. Pero I mean hindi ganun ka ano eh. Siguro may noise reduction tong ano. Itong Photon Traveler, no. Yan yung sa steering niya, actually hindi ko naman masasabing magaan
or mabigat, no? So nasa middle lang siya. Kasi katulad yan, pag liliko tayo, makikita nyo liliko tayo, parang medyo mag-e-effort ka na ano eh, na iikot siya, no? Kumbaga hindi siya magaan. Yung tama lang ba yan, no? Kailangan nyo rin ng konting puwersa, no? Konti lang naman, hindi naman siya mabigat. So kailangan mo siya ng konting puwersa para ano, mailiko mo siya ng maayos. Hindi ko alam dahil siguro mahaba siya or mabigat siya. Ayan. So yung sa steering niya, sakto lang, hindi magaan, hindi mabigat, nasa middle lang siya, no? Kasi na-compare ko dun sa Nissan Urban ko before na 2.5 engine, yun mas malambot yung ano nun, no? Yung steering niya. Kaya gusto ko yung steering ng Urban. Yan, sa suspension naman tayo mga ka-adventure. Napansin ko dito, hindi siya matagtag, no? Ayan, no? Kahit pumunta tayo ng hams, hindi siya matagtag. Kaya tuwan-tuwa ako, no? Kasi hindi siya matagtag. Lalo na yung mga pasahero natin, ang pakiramdam nila hindi matagtag eh. So relax sila, no? At ano, hindi sila naaalog-alog, di ba? Hindi katulad doon sa ano, sa Urban, matagtag siya, no? Matagtag yung suspension ng Urban, or baka siguro luma na at 5 years na rin, mahigit yun. Pero pakiramdam ko dun matagtag talaga eh. Tapos in addition, ito yung dashboard niya, yung ano niya, yung dashboard niya dito na hard plastic, hindi siya maingay, no? Tahimik lang siya, wala siyang rattling sound. Hindi katulad sa Urban, ako ang ingay nung ano, dashboard nun. Tapos yung pinalinis natin yung aircon niya, syempre babaklasin lahat nung ano, nung parts dito. Siguro may kulang or hindi na ibalik na mga screws, kaya sobrang ang ingay niya actually. Pero ito tahimik eh, kaya nakakatuwa eh. Tapos yung ingay ng makina, hindi mo masyadong rinig. Hindi katulad dun sa iba na maririnig mo yung ingay ng makina, no? Try natin dito yung pagka-shift ng first gear to second gear to third gear. Mabilis tumaas yung RPM niya actually. Ayan, pe-primera natin. Ayan, makikita niyo yung RPM niya, di ba? Oh. Ang bilis mag-3, tapos dumadamba siya pag ipapasok mo sa second gear. So ayan, first gear. Oh, ayun, no, dumadamba siya, no, pag isi-second gear na. Try natin sa third gear. Ayan. So okay na okay yung ano, yung 2.0. Tsaka hindi naman ako nabibitin, no, sa speed niya. Hindi pa natin siya na-testing sa ano eh, sa expressway. Ang review lang naman natin nito mga ka-adventure is yung first impression niya, no. Sa mga nagbabalak dyan na, ano, na bumili ng or magpalit ng unit ng van, ayan, marirecommend ko tong ano, Photon Traveler X 2.0 Octane engine. Actually may matic na ito eh, so hindi tayo nag-end up sa automatic. Mas maganda sana kung automatic, no, para relax na tayo, diba? Ayan, happy tayo at nakapag-upgrade tayo. Tsaka ang sarap niyang imaneho actually. Komportable yung driver dito pag minaneho to. Regarding naman sa mga parts sa Subic or Clark, parang ganon yung planta nila, no. Kaya with regard sa mga ano, pyesa, hindi kayo magwo-worry, no, kasi nga ano, kasi meron ng mabibilan ng parts. Ayan, tsaka hindi naman masisira after 5 years pa yan, depende sa gumagamit eh, ng van nyo, no. Panoorin nyo na lang yung ginawa kong video na tinest drive ko siya sa ano, sa Marilaki Highway.
So sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe and like my channel. Support nyo na rin yon sa ating munting channel na sana mag-grow, di ba? Salamat sa lahat ng mga nanonood kay J Adventure. Maraming salamat sa inyo. Papasalamat din ako sa mga new viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyo. So nagpapasalamat pala ako sa Photon Pasig. Ayan, kay Sir JM, kay Ma'am Celine. Salamat, at kay Miss Lovely. Salamat sa inyo. Tsaka sa manager nila. Dyan sa may Photon Pasig C5. Ayan. Kasi dito natin ako yung ating unit. So hanggang dito na lang. Ciao.